Paano naging unang trilyonaryo sa mundo si Elon Musk? Yan ang ating aalamin sa ating video ngayon. Pero kung bago ka pa lang na napadaan sa munting channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga bagong video. $1 trilyong. Alam nyo ba kung gaano kalaki yon? Kung gagastos ka ng 1 milyong piso araw-araw, aabutin ka ng libu-libong taon bago maubos ang perang yon. At nitong Hunyo 2026, opisyal nang gumawa ng kasaysayan ang tech tycoon at entrepreneur na si Elon Musk bilang kauna-unahang trilyonaryo sa buong mundo. Paano nga ba niya nagawa ito? At anong kumpanya ang nagtulak sa kanya sa rurok ng yaman na hindi pa naaabot ng sinumang tao sa kasaysayan? Tara at ating alamin. Noong mga nakaraang taon, nakilala natin si Elon dahil sa Tesla. Pero ang tunay na nagluklok sa kanya sa Trillionaire Club ay walang iba kundi ang isang kumpanya niya na tinatawag na SpaceX. Nitong June 2026, naglunsad ang SpaceX ng kanilang makasaysayang Initial Public Offering o IPO. Ito yung unang beses na ibinenta ang shares o stock ng kumpanya sa publiko sa Nasdaq. At nagkagulo agad ang mga investors. Dahil sa IPO na ito, umabot sa mahigit $1.7 trillion ang naging halaga ng SpaceX. At dahil hawak ni Elon ang bulto ng mga shares nito, biglang sumipa ang kanyang personal net worth sa mahigit $1.1 trillion. Nalampasan niya ng milya-milya ang mga dati niyang kasabayan tulad ni Jeff Bezos na may-ari ng Amazon at ang mga founder ng Google na sina Sergey Brin at Larry Page. Para mas maintindihan natin, hatiin natin sa tatlong pangunahing bahagi ang kanyang kayamanan. Una, ang SpaceX at Starlink. Hindi na lang ito basta kumpanya ng rocket. Ito na ang nagkukontrol ng satellite internet sa buong mundo at may malaking ambag sa space defense at computing. Pangalawa, ang Tesla, ang isa sa nangungunang kumpanya ng electric vehicles na patuloy sa paggawa ng mga self-driving cars at mga humanoid robots. At ang pangatlo ay ang xAI, ang kanyang artificial intelligence company na mabilis na sumasabay ngayon sa karera ng makabagong teknolohiya. Pero syempre, ang ganitong klaseng yaman ay hindi pinalampas ng mga kritiko. Habang ang buong mundo ay nakipagbuno sa mataas na bilihin at inflation, marami ang nagtatanong, kailangan ba talaga ng mundo ang $1 trilyonaryo? Para kay Elon, ang perang ito ay hindi para sa luho. Ayon sa kanya, gagamitin niya ang yaman na ito para sa kanyang pangmatagalang pangarap at plano. Ang dalhin ang sangkatauhan sa buwan, Mars at iba pang planeta sa kalawakan at gumawa ng syudad doon bilang tirahan ng mga tao. Ito ang kanyang pinakapangarap, ang gawing multiplanetary species ang mga tao. Mula sa isang batang tubong South Africa na mahilig magbasa ng mga sci-fi books, ngayon ay hawak na niya ang pinakamalaking yaman sa modernong kasaysayan. Kayo mga kalugar, kung kayo ang may $1 trilyong, ano ang unang-una niyong bibilhin o itatayo? I-comment nyo naman sa ibaba ng video at huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking munting channel para lagi kang updated sa marami pang mahalagang impormasyon at kaalaman. Hanggang sa muli, this is Kalugar TV at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.